Anong mapapala mo? Mapayapang araw ng Biyernes Kapanalig, kapistahan ngayon ni San Sixto Ikalawa, Papa at mga kasamang martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung may ibig sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus para sumunod sa akin. Sapagkat ang naghahangad na magligtas ng kanyang sarili ang mawawalan nito, ngunit ang naghahangad na mawalan nito ang makakatagpo nito. Ano ang pakinabang ng tao, tubuin man niya ang buong daigdig, kung sarili naman niya ang mawawala? Sa ano maipagpapalit ng tao ang kanyang sarili? Darating nga ang anak ng tao, taglay ang kaluwalhatian ng kanyang ama, at kasama rin ang kanyang mga banal na anghel, at doon niya gagantimpalaan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Totoong sinasabi ko sa inyo, na makikita ng ilan sa inyo ang anak ng tao na dumarating bilang hari bago sila mamatay." Napapanahon ang sinasabi ng mabuting balita ngayon sa harap ng mga isyu sa korupsyon, impeachment trial at pagpapalaganap ng fake news para kumita ng malaking pera. Kahit na ikasisira ito ng kapwa, mahalagang maunawaan natin kung alin ba talaga ang higit na mahalaga sa buhay. Maaring malaki ang kita ng mga paid trolls at fake news content creators kahit na paupo-upo at pakapi-kapi lang sa bahay. Pero saan kaya nito dadalhin ang kanilang kaluluwa kapag namatay na sila? Maaaring puno ng karangyaan ang buhay ng mga korap. Presko ang buong kabahayan dahil sa aircon. Pero malamig din kaya ang pupuntahan ng kanilang kaluluwa. Sabi ni Jesus sa verse 26, "Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili." Kapanalig, hindi umiwas sa krus si Jesus na anak ng Diyos. Hindi siya nag-shortcut para makamtan ang kaluwalhatian ng pagkabuhay muli. Kaya hinahamon din niya tayo na pasanin ang ating krus sa buhay. Huwag tayong matakot dumaan sa hirap kung nais nating makamtan ang ginhawa. Lumaban tayo ng patas sa buhay at mamuhay ng malinis sa kabila ng ating mga kahinaan. Muli tayong bumangon tuwing magkakasala. Dahil sabi nga sa verse 27, "Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito." Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at subscribers. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Mari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa banal na Espiritu kasama ni San Agustin. Hingahan mo ako, O Espiritu Santo, nang lahat ng aking pag-iisip ay maging banal. Kumilos ka sa akin, O Espiritu Santo, upang maging banal din ang aking gawain. Ilapit mo ang aking puso sa iyo, O Espiritu Santo, nang mahalin ko lamang kung ano ang banal. Palakasin mo ako, O Espiritu Santo, upang ipagtanggol ang lahat ng banal. Ingatan mo ako, O Espiritu Santo, upang maging lagi akong banal. Amen.